pagkakamali. Lalo na ang isang justice na dating justice na nakikihalo sa politika katulad ni Justice Carpio na ang kanyang judgment ay apektado na ng politika. Hindi ako naniniwalang hindi yan alam ni Justice Carpio. Alam yan. Tinatago lang. Hindi lang niya tinatago or hindi lang niya sinasali doon sa explanation niya kasi nga parang lalabas na mag-a-agree siya doon na illegal yung pag-surrender kay PRRD doon sa... Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito pag-usapan natin kasi nga sa naunang video natin mga kababayan, pinapakita natin na ito si Justice Carpio lumalabas na parang naging neutral ito mga kababayan. So na-appreciate natin ito si Justice Carpio. Kasi binara niya rin yung palusot ni UC Claire Castro mga kababayan patungkol doon sa pag-aresto or pag-surrender kay PRRD doon sa ICC mga kababayan. Kaya nga, na-appreciate natin of course, pinalakpakan natin yan. Anyat mga kababayan, ito, kasi parang lumalabas talaga na fair siya at ito, may explanation siya patungkol dito sa batas kung saan covered daw tayo until now ng ICC mga kababayan. Pero nako, itong isang abogado binara itong mga palusot ni Justice Carpio mga kababayan. Ibig sabihin nito, nilalaro or pinaglalaroan niya tayong mga ordinaryong Pilipino, walang or hindi kabisado yung batas mga kababayan kasi nga hindi tayo abogado. Tayong mga hindi abogado, pinagkakaisahan tayo ng mga pinagkakatiwalaan nating mga abogado ngayon mga kababayan. Well anyway, retired na naman ito siya. So basically, expected natin yan na pwede na siyang take sides kung saan niya gusto mga kababayan. Ito pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya dito mga kababayan. And then tingnan niyo to hanggang sa huli kasi binanatan itong explanation ni Justice Carpio. Ito. By the way, bago natin umpisahan, paki-like and share ng videos natin mga kababayan. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, maraming salamat sa lahat ng mga nakapag-subscribe na. At umabot na po tayo ng 6,000 subscribers mga kababayan. Hindi pa na kaumpisa pa lang ng March pa lang po tayo. Target natin dati na for 2025 aabot tayo ng 1,000 then 2,000 mga kababayan at tumabot tayo ng 6,000 of course. Okay, ito. Pakinggan natin mga kababayan. Speed up lang natin. Ayan, tama na yan. Kasi pakinggan nyo yung explanation ni Justice Carpio mga kababayan. Is to defend that. At saka may basis naman. Meron namang Republic Act 9851. At saka yan mga kababayan, Republic Act 9851 yung i-explain niya dito. Again, tandaan nyo yan. yung Supreme Court natin mismo, unanimous sila, sinabi nila, obligado pa rin tayo to cooperate with the ICC for crimes committed while we were a member. Lahat naman ito committed while we were a member and even before we were a member. So, may base. Sinabi na ng Supreme Court we remain obligated for acts committed while we were a member of the ICC. So malabo yung yung posisyon niya. May decision ng Supreme Court He can easily say na, well, sinabi ng Supreme Court, so I will have to follow the Supreme Court na may jurisdiction ng ICC. Opo. Pero Justice, may jurisdiction daw kasi ito mga kababayan, recuse nga yung Solicitor General na kapag sinasabing recuse, hindi niya kayang madepensahan yung ginawa ng gobyerno mga kababayan kasi pareho yung paniniwala nila doon sa sinasabi ng kabilang kampo mga kababayan. At ito, binara niya itong Office of the Solicitor General o itong Solicitor General mismo, binara niya
Kasi nga raw, meron namang batas na yung Republic Act 9851 na kung saan sinasabi covered pa rin tayo ng solicitor. Sorry, mali. Solicitor pala. Covered pa rin tayo daw ng ICC, mga kababayan. Ito, patuloy natin. Baka meron pa. Is this a fatal blow to the argument of the government? Yung paglihis ng Solicitor General, fatal ba yon o hindi kaya pa ring lusutan? Hindi naman fatal dahil pwede naman, ang problema lang, maghanap ngayon yung mga sila Secretary Remulla, si Gerald, maghanap sila ng ibang abogado kasi somebody has to defend their position, no? Well, anyway, I think wala na. Yan yung sinasabi niya, mga kababayan. Again, tandaan niyo, sinasabi niya dito, yung Republic Act 9851 ay nagsasabi daw na subject pa rin tayo ng ICC, mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung anong sinasabi dito ni Attorney Topacio dito, mga kababayan. Okay? Ito si Attorney Topacio, mga kababayan, aminado itong Marcos loyalista ito, mga kababayan. Ha? Sa sinasabi dito sa Teka lang. Ito. Mga kababayan. Pakinggan natin, ha. ni dating Associate Justice Antonio Carpio, meron naman daw batas. Republic Act 9851. Yan yung sinasabi, ha, Republic Act 9851, mga kababayan. Kasi in-explain ni Justice Carpio earlier, mga kababayan, na subject pa rin tayo ng ICC. Pero ito banata niya. Binanata ni Atty. Topacio. Okay. Nakalagay sa 9851, ito yung batas sa pagpaparusa ng mga crimes against humanity. Opo. Meron daw provision dito, sabi ni Justice Carpio, na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga authorities, mga law enforcement, na ang isang tao ay arestuhin at dalhin sa ICC. May batas daw, Ayun. 9851. At totoo naman yan. Okay. Pero, ano yung batas? Unang-una, nakalagay sa batas, Section 17 ng RA 9851. Okay. Nakalagay na may. Ginagamit yung word na may. May. Dalawa po sa batas, yung nakapag-aral ng batas, alam nila na may kaibahan yung may o at shall. Ito yung explanation niya, mga kababayan, na kung saan, sabi dito ni Atty. Topacio na most likely, yung explanation ni Justice Carpio, mga kababayan, ay hindi kumpleto. Meron siyang, hindi ko lang alam, pero sa pagkakaintindi ko, mga kababayan, mayroong tinatagong explanation si Justice Carpio, mga kababayan, para lang hindi siya lalabas na parang kumakampi doon sa mga Duterte, mga kababayan. Diba? Anyway, ganyan din yung mga teknik ng mga abogado, mga kababayan. Yet, pero tayo mga ordinaryong Pilipino, lalo na tayong mga nagtatanong until na kung bakit nila pinadala yung Pilipino doon sa ibang bansa para litisin na wala namang jurisdiction, ay hindi tayo makakakuha ng klarong explanation kapag ganito yung mga explanation ng inaasahan nating mga taong magkakaroon ng mas malinaw na explanation. So, it's so disappointing, mga kababayan, na yun nga, former Justice Carpio, merong hindi ini-explain doon sa Republic Act 9851, mga kababayan. So, hindi kompleto yung sinasabi niya. Okay? At ito, ini-explain dito ni Atty. Topacio, mga kababayan. May surrender, shall surrender. May I go out? Maaring Kung payagan pwede ka? ba? Pwede ba? Ayaw. Kasi yung shall, dapat. Dapat. Thou shalt not kill.
Oh, pwede kang, hindi maaaring hindi ka pumatay. Oh, hindi naman sinabi sa Ten Commandments, thou may not kill. Ayun. Oh, thou shall not commit adultery. Huwag kang makiapid. Hindi naman, thou may not commit adultery. Makiapid ka, pwedeng hindi. Walang ganon. Alam po sa batas yan. Ang tawag dyan ay statutory construction, interpretation ng batas. Pag may directory, ibig sabihin pwede, pwedeng hindi, pwedeng oo. O nakalagay doon sa batas, Section 17, may surrender, may extradite, may is discretionary, not mandatory. Alam lahat ng first year law student yan. Di ko alam kung bakit hindi alam ni Justice Carpio. Ang Korte Suprema is always right because it is final. Di ba may kasabihan? The Supreme Court is not final because it is always right. It is always right because it is final. Mga kababayan ha, may and shall. So tinanong nga ni Atty. Topacio dito, bakit hindi nga yan alam ni Justice Carpio? Ako mga kababayan, hindi ako naniniwalang hindi yan alam ni Justice Carpio. Alam yan, tinatago lang, hindi lang niya tinatago or hindi lang niya sinasali doon sa explanation niya kasi nga parang lalabas na mag-a-agree siya doon na illegal yung pag-surrender kay PRRD doon sa ICC na walang jurisdiction sa atin, mga kababayan. At kung sasabihin niya yan, tingnan nyo kung sinong mga grupong sinasamahan nito ni Justice Carpio. Kilala nyo naman, di ba? Mention natin yung mga makabayan black. Akbayan, Anakbayan, Kabataan Party List. Diba? Yan yung mga grupo. At yung mga grupo niyan mga kababayan, hindi naman yan kumakampi doon sa kung anong tama. Hindi naman yan kumakampi sa kung anong, kung sinong mga tao. Ang kinakampihan lang nila, ang iniisip lang nila ay yung mga sariling kapakanan nila mga kababayan. Kung ano yung makukuha nila sa gobyerno, di ba? Bakit? Tandaan nyo, yung nawawalang 174 billion ng Marcos administration. Anong sinasabi na? Wala, di ba? Wala. Yet, anong focus nila? Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi apektado sila doon sa mga ginagawa ng mga Duterte sa panahon ni PRRD at the same time nung mayor si Sara Duterte. Kaya yung mga iniisip nila. And yet ito si Justice Carpio sumasama dito mga kababayan sa grupo na ito. Okay? Hindi ko lang alam kung miyembro siya nito or sumasama lang siya kasi parang pareho sila ng advokasya. Parang parang naglolokohan din sila dyan. Anyway, yun na nga, meron siyang hindi ini-explain dito sa taong bayan para lang hindi masaktan yung damdamin ng mga grupong sinasamahan. Yan yung nakikita ko dito. Pagpatuloy natin, ano sinasabi ni Atty. Topacio dito? Supreme Court yun. Ang justice ng Supreme Court, minsan hindi right, minsan hindi rin final. Maaaring magkamali. Lalo na ang isang justice na dating justice na nakikihalo sa politika katulad ni Justice Carpio na ang kanyang judgment ay apektado na ng politika. So, may batas ba? Meron. May treaty ba? Meron. Sinasabi nila, hindi daw effective yung pag-withdraw natin sa Rome Statute ng 2019 dahil ang krimen ay nagawa ng 2019 or before 2019. Meron ng treaty. Okay, anong status ng treaty? Okay. Ang treaty ay kasing katumbas lamang ng Acts of Congress. Kasi may doctrine tayo of incorporation. Ito, magandang explanation ito mga kababayan. Magandang explanation. Sabihin, lahat ng treaty na pinirmahan ng Pilipinas ay parang batas ng Pilipinas. Ngunit,
Yang batas na yan, ang Estado ay Acts of Congress, parang batas na pinasa ng lehislatura. Okay. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, kung ano man ang naroroon sa treaty, kung ano man ang naroroong probisyon, yun ay hindi maaaring sumalungat sa pinakamataas na batas sa Pilipinas, which is the Constitution, ang saligang batas, the fundamental law. Lahat ng batas, whether yan ay Acts of Congress, treaty, executive order, rules of court, dapat yan lahat ay hindi sasalungat sa konstitusyon. Okay. Klaro yan mga kababayan. Hindi ko naman sinasabi dito. I think ito lang muna. Paputuloy muna natin. Okay. Anong sinasabi ng ating konstitusyon? Anyway, hindi ko naman sinasabi mga kababayan na itong itong sinasabi ni Atty. Topacio mga kababayan ay depensa ito doon sa mga argumento ng mga natutuwa na hinuli si PRRD mga kababayan. Itong sinasabi niya dito, simple explanation lang ito mga kababayan na kung saan, sabihin mo niya, comment na kayo dyan, sabihin nyo na depensa pa rin ito, yet ito ay explanation lamang kung saan bakit sinasabi ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte na illegal yung pag-surrender sa kanya mga kababayan. Kasi kahit na mayroong Republic Act 9851, meron pa ring ibang batas na nagproprotekta dito kay PRRD at sa lahat ng mga ordinaryong Pilipino na hindi pwede ibigay doon sa ibang bansa. Ito, patuloy muna natin. Tungkol sa pag-aresto sa kahit na sinong tao, maging presidente, maging broadcaster, maging kung sino man. Eto, lahat po ng gagawin ng authorities ay dapat konforme sa saligang batas. Okay. Anong sinasabi ng saligang batas? Okay. Eto ang sinasabi. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin. Hindi lamang yung pag-aresto, paghalungkat sa yung bahay, paghalungkat sa yung kotse, paghalungkat sa yung bag. Hindi pwedeng labagin. Kailan lamang pwedeng gawin ang pag-search o pag-aresto? No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Hindi pwede mag-aresto ng walang warrant. Okay, sinasabi nila, may warrant daw. Warrant ng ICC. Hindi pwede yung warrant ng ICC ay ipatupad sa Pilipinas. Sapagkat tayo ay may sariling batas. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa ay ipatupad dito. In the same manner na yung batas natin ay hindi natin pwedeng ipatupad sa Amerika o sa Singapore. Halimbawa, sabihin ng I think klaro na naman. Diyan lang tayo mga kababayan kasi parang humahaba na yung video natin mga kababayan. Okay. Simple na explanation dyan mga kababayan. Summarize lang natin dito mga kababayan. Unang-una sinasabi ni Justice Carpio mga kababayan na merong jurisdiction yung ICC. Kasi nga raw meron namang Republic Act 9851 nga kung saan kasaling anarman din tayo. Lalo na yung taon na kinumit yung mga crimes na under pa tayo doon mga kababayan. Okay? At ito sinasabi ni Atty. Topacio na incomplete yung explanation mo. Hindi tama na mag-explain ka sa tao incomplete para lang papabor yung explanation mo doon sa mga grupong sinasamahan mo or sa political standing mo. Okay? So hindi tama yan kasi yung mga tao nalilito mga kababayan. Lalo na tayo. Lalo na tayong naghahanap ng klarong explanation kung bakit nangyari ito sa ordinaryong Pilipino. Nangyari ito
former president pa nga. Paano na lang tayong mga ordinaryong Pilipino? Kapag may naglabas ng arrest warrant na ibang bansa against sa atin, mas madali tayong ipapadala. O hindi nga lang jet yung sasakyan natin, mga kababayan. Posible, barko na. Yan yung delikado. Anyway. Ito, explanation ni Atty. Topacio. Number 1, mga kababayan, kahit mayroong 9851, 2 words, shall at may, mga kababayan. The government may, yung sinasabi, hindi po shall. So, hindi required yung gobyerno na magsasubmit doon sa ICC, mga kababayan. Hindi required. Diba? Pangalawa, kahit may treaty, ang susundin pa rin na batas, mga kababayan, ay yung domestic law, mga kababayan. Kasi equivalent lang yung treaty na yan doon sa mga executive order, doon sa mga ginawa ng mga Congress. Yung mangingibabaw ay yung Constitution pa rin, mga kababayan. Anong sinasabi sa Constitution? To protect your ano ba yun? Kalimutan ko tuloy. No person shall be deprived of liberty, property, so on and so forth, mga kababayan. Yun nga sinasabi. Without search warrant or warrant of arrest. Yun na nga, may warrant of arrest naman. Saan galing? ICC. Wala ngang illegal nga yung arrest warrant ng ICC, mga kababayan. Kasi ang mangingibabaw ay yung domestic law pa rin. Halimbawa, sabihin nila, legal naman yung sa ICC. Hindi dapat dinala yun sa korte, mga kababayan. Para i-verify kung talagang Well, anyway, technicalities na po yan. And yet, ang klaro lang explanation dito, mga kababayan, na kung saan ay ang nangyayari dito talagang lumalabas ngayon, mga kababayan, ang nangyayari sa pag-surrender kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, number 1, illegal. Illegal yung ginawa ng Administrasyong Marcos sa pag-surrender doon kay PRRD. Isipin nyo lang, mga kababayan, si Mary Jane Veloso nga ginastusan natin. Naghirap yung gobyerno para maiuwi natin si Mary Jane Veloso. Anong kaso nun? Drugs. Naging drug mule yun. Hindi lang natin masigurado kung guilty na ba siya, or I think guilty na, nahatulan naman siya doon sa ibang bansa. Yet, kinuha natin, mga kababayan. Unfortunately, itong former president natin, mga kababayan, ang daming nagawa. Sinurrender, pinamigay natin doon sa ibang bansa. Dito talaga natin makikita, mga kababayan, na talaga itong nangyayaring ito, political ito. Political. Kung hindi man ito ginusto ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, most likely, meron tayong alam na 3 entity kung sinong may gawa nito, mga kababayan. Masasabi natin, in-expose ko na ito sa mga nakarang videos ko, mga kababayan, na yung mga businessmen na nalugi sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga drug lords, pangalawa, pangatlo, yung mga grupong konektado ng CPP, NPA at NDF, mga kababayan. Kasi ito lang yung mga taong natutuwa ngayon sa mga nangyayari dito kay former President Rodrigo Duterte. At ito rin yung mga taong talagang gustong makaganti dito kay PRRD, mga kababayan. Well, anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito, yung mga nangyari. Then, paki-like and share ng video natin, mga kababayan. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw.